Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Duterte naghain na ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo. Pagkakakilanlan ng 8 napatay na terorista at kriminal sa Sultan Kudarat, inaalam pa ng Armed Forces of the Philippines. Preliminary investigation sa Mama Sapano incident sinimulan na ng Department of Justice. Mga napinsalang yaman dagat dahil sa reclamation activity ng China ipinakita sa The Hague Permanent Court of Arbitration. Iba't ibang personalidad nagpaabot ng pagbati para sa ika-32 anibersaryo ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ni Mr. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 nasugatan sa magkasunod na aksidente sa Cabanatuan City kagabi. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang magkasunod na aksidente sa Cabanatuan City kagabi. Unang nangyaring aksidente sa motorsiklo sa kahabaan ng Maharlika Highway kung saan nasugatan sa braso at paa ang 17 anyos na si Lyndon Mendiola. Ayon sa isang nakakita sa pangyayari, tinangkang mag-overtake ni Mendiola sa isang tricycle, ngunit sumabit ito kaya sumadsad sa kalsada. Gewang-gewang yung nagmamaneho ng single, tapos sumabit rin sa likod ng tricycle. Ayun, nakita namin nagulong-gulong na sila. Sa tulong ng ibang mga bystander dito, tinabi na namin yung pati yung motor nila. Matapos lapatan ng pangunang lunas ang mga sugat ng biktima, ay inihatid na siya ng UNTV Rescue Team sa Paulino Garcia Hospital. Pagkaraan naman ng isang oras ay isang lalaking duguan ang nadaanan ng UNTV Rescue Team sa bahagi ng Barangay Zulueta, Cabanatuan. Ang biktimang si Doan Lomboy, 34 anyos, ay nagtamo ng malalim na sugat sa noo matapos bumangga sa isang tricycle ang minamaneho niyang motorsiklo. Nanggaling sa isang kasiyahan si Lomboy at pauwi na sana nang mangyari ang aksidente. Matapos lapatan ng paunang lunas ay dinala ng UNTV Rescue sa MV Gallego Memorial Hospital si Lomboy. Ang driver naman ng tricycle ay tinulungan ng Respondering Cabanatuan City Emergency Search and Rescue Team. Kasama ang Nueva Ecija News and Rescue Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Ipinakita ng Pilipinas sa ikatlong araw ng pagdinig sa The Hague Permanent Court of Arbitration ang malawak na pinsalang idinulot sa mga corals at sa karagatan ng reclamation activity ng China sa West Philippine Sea. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Nel Maribuhok. Nel? Attorney Reg, sa ikatlong araw nga ng pagdinig ng The Hague Permanent Court of Arbitration sa kaso ng Pilipinas, kaugnay ng West Philippine Sea Territorial Dispute, ipiniresinta ni Professor Alan Boyle sa tribunal ang naidulot na malawak na pinsala ng China sa marine ecosystem, partikular sa coral reef sa West Philippine Sea. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ipinakita ni Boyle ang paglabag ng China sa obligasyon nito sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Kaugnay ito ng pagbibigay ng proteksyon at mapangalagaan ng marine environment dahil sa mga illegal na pangingisda tulad ng blasting at cyanide fishing at paghuli ng mga endangered species sa karagatan. Binigyan din ni Boyle na ang China bilang flag state ay responsable sa kanilang mga mangingisda na nagsasagawa ng illegal fishing activities.
Ipiniresinta naman ni Professor Bernard Oxman sa tribunal ang ilang aksyon ng China. Partikular na ang pagharang sa Pilipinas upang makapasok sa Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal para sa resupply mission. Isang independent expert naman ng Department of Biological Sciences ng Old Dominion University ng Norfolk, Virginia na si Professor Kent Carpenter ang nagbigay ng konklusyon na ang reclamation activities ng China ay nagdudulot ng malaking pagkasira sa coral reef ecosystem. Dito nagtapos ang unang round ng argumento ng Pilipinas para sa merito ng kaso. Ayon kay Yusek Abigail Valte, na kabilang sa delegasyon ng Pilipinas, babalik ang delegasyon sa Lunes, November 30 para sa second round ng hearing, Attorney Reg. Nel, ilan pa bang mga rounds ang ine-expect natin sa pagpapresenta ng kaso ng Pilipinas dito sa The Hague? Sa impormasyon na nakuha natin, sa Lunes, November 30 ang huli, second round, and then that is the last hearing. Didepende na lang yan kung magpapatawag pa ng ibang mga hearing ang The Hague, pero yun yung kanilang schedule na pagdidig para dito sa merito ng kaso. Sa ngayon, nagkakaroon yata sila ng close door meeting patungkol dito sa unang presentasyon ng Pilipinas dito sa merito ng kaso na ito. Nel, dyan sa pagpipresenta nila ng mga reclamation activities at saka yung effect doon sa environment, no? Anong bang gustong ipaalam ng Pilipinas doon sa The Hague Permanent Court of Arbitration? Doon sa una pa lang natin ng pagsusumite ng ating kaso sa The Hague, may tatlong bagay tayong ibig na linawin sa ilalim ng UNCLOS. Unang-una, hinahamon natin siyempre yung legalidad ng 9-dash line theory ng China kung ito ba ay naaayon sa UNCLOS. Pangalawa, yung mga maritime entitlements ng mga isla na nandyan sa West Philippine Sea, kailangan linawin din yan kung yan ba ay kinakailangang nasa teritoryo ng isang bansa o sa atin. Then tinitingnan din natin yung kanilang mga nagiging aksyon ng China, yung unang-una yung mga pagharang sa ating mga mangingisda na malinaw na sa posisyon natin, sinasabi natin na ito ay paglabag doon sa karapatan natin doon sa ating teritoryo. Unang-una sa lahat yung Scarborough Shoal. Malinaw naman na yun ay pinatunayan natin na yun ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na ang posisyon natin hindi dapat tayo hinaharang yun. Hinaharang doon dahil malinaw yun ay sumisikil doon sa soberanya ng bansa ng ating mga karapatan. Maraming salamat, Nel Maribuhok, para sa ulat na yan. Samantala, nakatakdang magsumite ng manifestation ng kampo ni Senador Grace Poe sa Commission on Elections o COMELEC upang ipaalam ang paborableng desisyon ng Senate Electoral Tribunal sa kaso ng senador. Kasama rin ang mosyon na ipadismiss ang election case na inihain ni Rizalito David. Ito ang balita ni Brian De Paz. Tiwala ang kampo ni Senador Grace Poe na malaki ang magagawa ng Senate Electoral Tribunal ruling upang maipanalo ang disqualification cases na nakahain sa COMELEC laban sa senador. Ayon sa abogado ni Senator Poe na si Attorney George Erwin Garcia, sa December 1 ay maghahain ito ng manifestation upang opisyal na ipabatid sa COMELEC ang set ruling na pumabor kay Poe. Kasama rin dito ang mosyon upang ipadismiss ang reklamo ni Rizalito David sa COMELEC ukol sa umano'y material misrepresentation sa COC ng kanyang kliyente noong 2013. Matibay ang paniniwala ni Attorney Garcia na ang pagpabor sa kanila ng set ay isang basihan na walang misrepresentation sa COC sa pagkasenador na isinumite ng kanyang kliyente. Ayon naman sa abogado ni Rizalito David na si Attorney Manuelito Luna, hintayin na lamang ang desisyon ng SET sa motion for reconsideration ni David na dapat nasagutin ng kampo ni Senator Poe. Paniwala naman ni SET member Senator Cynthia Villar, hindi na mababago pa ang naunang desisyon ng SET dahil pinag-aralan muna nilang mabuti bago bumotong pabor kay Poe. But alam ko, yung set, hindi na yun magbabago kahit mag-appeal. Talagang ang pag-asa niya ay pumunta sa Supreme Court. Nanindigan naman si Poe na ang sino mang foundling ay may karapatang maglingkod sa bansa. Sa December 3, maghahain ng memorandum sa COMELEC ang kampo ni Poe ukol sa tatlong iba pang disqualification na inihain ni na former Senator Francisco Tatad, Political Science Professor Antonio Contreras at former University of the East College of Law Dean Amado Valdez. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.
Inaalam pa ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakakilanlan sa 8 napatay na kriminal at terorista sa Sultan Kudarat. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Isa itong screenshot sa video ng pagbabanta sa seguridad na kumalat sa Facebook pagkatapos ng Paris attacks at bago isagawa ang APEC Summit sa Pilipinas. Ayon kay Colonel Restituto Padilla Jr., ang grupong nasa likod ng pagpapakalat ng video na ito na nagpapahayag ng pagsuporta sa ISIS ay ang Ansar al-Khilafa Philippines o AKP na pinamumunuan ng isang Mohamed Jaafar Magid alias Tokboy. This group recently posted videos of themselves on the internet expressing their support to extremist groups, which was seen as their attempt to gain attention. Kahapon ng umaga, 8 hinihinalang miyembro ng AKP ang napatay sa isang engkwentro ng mga tropa ng militar sa ilalim ng Joint Task Force Central of Western Mindanao Command. Sa kasalukuyan, bineberipika pa ng AFP ang pagkakakilanlan ng mga nasawi. The identities of those killed in the encounter as of this time are still being verified. Although earlier reports indicated that 4 may have been identified, we have not received those reports yet. Kasama sa mga na-recover sa encounter site ang iba't ibang high-powered firearms, mga gamit sa paggawa ng improvised explosive devices, radyo, mga dokumentong may kinalaman sa intelligence at ilang watawat ng ISIS. Bagaman ipinamamarali ng grupo na may ugnayan ito sa ISIS at iba pang extremist groups, ayon sa AFP, walang indikasyon na makapagpapatunay nito. Ganun din po, itong grupong to, maaaring nagpapanggap na sila ay kasapi ng isang grupong to pero wala naman po tayong nakikitang basihan. Malamang po ay naghahanap lang po at naghahangad sila ng atensyon. Dagdag pa ni Colonel Padilla, ang gawain ng grupong ito ay manakot ng pangbobomba at mangikil. Ang AKP ay breakaway group ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Samantala, inamin ng AFP na may balitang nakarating sa kanila tungkol umano sa 3 banyagang terorista na nakapasok sa Mindanao, subalit wala namang basehan ang ulat na ito. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Isang mambabatas ang naniniwalang dapat nang ikonsidera ng Pilipinas ang paglahok sa Global Coalition laban sa ISIS. Samantala, isang ambasador naman ang nagsabing kailangang pag-aralang maigi ng pamahalaan ng pagsali rito. Ito ang balita ni Darlene Basinga. Isang resolusyon ang inaprubahan kamakailan ng United Nations Security Council na nananawagan sa mga bansa na tumulong sa paglaban sa ISIS kaugnay ng naganap na Paris attacks. Bago ang Paris attacks, isang Russian plane ang pinabagsak na kumitil sa buhay ng mahigit 220 na tao na inako rin ng ISIS. Dahil dito, nag-uusap na ang malalaking bansa na bumuo ng koalisyon laban sa ISIS. Bukod sa Middle East at iba pang bansa sa Europa, sinasabing napasok na rin ng ISIS, maging ang mga bansa sa Southeast Asia o nagsisimula ng mag-recruit ng mga miyembro nito. Kaya naman naniniwala si Valenzuela Representative Win Gatchalian, chairman ng Foreign Affairs Committee sa Kongreso, na pag-aralan ang paglahok ng bansa sa Global Coalition kontra ISIS. We have to know how they operate. We have to know where the funds are coming. We have to know who are the tied-up groups here in the Philippines. So, importante rin yung Intelligence Network International. Sa opinyon naman ng isang senior foreign affairs advisor, totoong nagugulo na ang ibang bansa dahil sa ISIS, ngunit kailangan pag-aralan munang maigi ng Pilipinas ang pagsali sa koalisyon. So what is this coalition? What are the conditions? What are the terms of reference? What are the rules of engagement? This has to be studied very carefully by us, by the Philippine government. Not just plunge into this because it is the fad or what is the vogue and the time. We have to study it very carefully, but we have to study it fast as well because we have to do something relevant to support global efforts. Ayon naman sa AFP, bago lumahok sa Global Coalition, kailangan pagtuunan muna ng pansin ang sariling seguridad ng bansa. Sa atin pong posisyon sa hukbo ng hukbong sandatahan ng Pilipinas at saka sa kapulisan, importante po na dito muna tayo sa ating bansa mag-concentrate at makipagtulungan po tayo by way of information sharing. 2014 na unang ipinanawagan ng Estados Unidos ang isang global coalition. Kamakailan din pinag-uusapan na ang pagbuo nito sa pangunguna ng France. Darlene Basingan, UNTV News, Worldwide.
Sinimulan na ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation sa mga kaso kaugnay na madugong insidente sa Mama Sapano nitong nakaraang Enero. Itong balita ni Roderick Mendoza. Umusad na ang preliminary investigation ng DOJ sa mga kasong direct assault with murder at theft kaugnay ng madugong insidente sa Mama Sapano, Maguindanao nitong nakaraang Enero 25. Humarap sa pagdinig ang mga kaanak ng 35 tauhan ng PNP SAF na napatay sa engkwentro sa barangay Tucanalipaw. Ang ilan sa kanila ay pinanumpaan ang kanilang mga salaysay sa harap ng prosecution panel ng DOJ. Ang iba naman ay magsusumiti pa lamang ng kanilang affidavit sa susunod na pagdinig. Isinumiti naman ng NBI ang karagdagang sinumpang salaysay ng 8 sa mga kaanak ng mga biktima. Samantala, 4 lamang sa mahigit 70 mga respondent ang nagpadala ng kanilang abogado sa pagdinig ng DOJ kanina. Isa sa mga ito, si Pendaton Utek Makakwa na sinasabing Field Commander ng 108th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front. Ayon sa kanyang abogado, isang magsasaka lamang ang kanyang kliyente at wala itong kaugnayan sa MILF. He executed the affidavit that he is not a field commander of MILF 118 Base Command Mama Sapano, Maguindanao. He continued to say, I am not even a member of MILF all my life. And he is a poor guy, poor farmer. He just requested me, he happened to be my friend. Definitely he is not in hiding and he has nothing to do with this case. I know him very well. Itinanggi rin ng isa pang itinuturong field commander ng MILF na si Lakiman Dawaling ang akusasyon laban sa kanya. Nagpakita pa ang kanyang abogado ng sertipikasyon mula sa MILF na nagpapatunay umano na isa itong sibilyan at hindi miyembro ng rebelding grupo. As a matter of fact, he was one of those who helped our PNP to rescue or to get to assist in clearing operations, sir. 2 pang respondent ang nagpadala rin ng kanilang abogado sa pagdinig kanina. Ito ay sina Mustafa Tatak, ang barangay chairman ng Sapakan, Mama Sapano, Maguindanao, at si Khalid Queda na isang dating guro. Ayon pa kay Torres, ipinagtataka ng kanyang mga kliyente kung paano sila nasama sa mga sinampahan ng reklamo ng NBI. Magsusumitian niya ang kanyang mga kliyente ng kanilang counter affidavit sa susunod na pagdinig na itinakda ng DOJ panel sa December 17. Samantala, muli namang padadalhan ng sabpina ang mga respondent na hindi sumipot sa pagdinig. Sa mahigit 70 sinampahan ng reklamo ng NBI nitong nakaraang Setyembre, 13 dito ang sinasabing commander ng MILF, 6 ang commander ng BIFF at 38 ang sinasabing kabilang sa private army ng mga ampatuan. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Samantala, nilagdaan na ngayong araw ng Pilipinas at Japan ang $2 billion loan agreement na gagamitin sa pagtatayo ng North-South Commuter Railways. Mula sa EDSA Guadalupe, ito ang balita ni Mon Locson, live. Mon? Yes, Monica, magpapautang ang bansang Japan sa Pilipinas upang maumpisahan na ang pagtatayo ng North-South Commuter Railway. Ito ang tinuturing na pinakamalaking public-private partnership sa halagang $2 bilyong. Si Department of Finance Secretary Cesar Purisima at DOT Secretary Jun Abad ang kinatawan ng Pilipinas na lumagda sa loan agreement kasama ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Sasakupin ng North-South Commuter Railway ang mga lugar sa lalawigan ng Bicol Province, Calabarzon at National Capital Region. May kabuuang 653 kilometers ang North-South Commuter Railway na aabot hanggang Matnog sa Sorsogon at isang linya hanggang sa Pier sa Batangas. Malaki ang magiging epekto nito para sa mga taga-Nayon dahil mabibigyan sila ng malaking pagkakataon upang mapalawak ang kanilang mga negosyo. Ang North-South Commuter Railway karoon ng 7 tren na may 10 biyahe araw-araw. Nakadisenyong tumakbo ang mga tren ng 75 km per hour na dadaan sa 66 na istasyon. Gagamit rin ng automated fare collection system ang North-South Commuter Railway katulad ng ginagamit ngayon sa MRT at LRT. Inaasahan na magkakaroon ng mahigit 3,000 pasahero araw-araw ang North-South Commuter Railway na tinatayang makakahikayat ng 44,000 mga private vehicle user na sumakay na lamang ng tren. 4 na taong gagawin ang proyekto na tinatayang maging operasyonal sa taong 2020. Ito mo ng latest, balik sa iyo, Monica.
Maraming salamat, Monokson Live na nag-uulat mula sa EDSA, Guadalupe. Tunghayan naman natin ang ating tampok na personalidad para sa A Day in the Life of. 'Cause it's a beautiful day. Magsi-6 o'clock na ng gabi at stuck kami ngayon sa traffic. Kasama pa rin namin si Secretary po, si Alcala dito sa sasakyan. Hinahabol namin yung meeting niya sa Department of Agriculture sa Quezon City. Pero ngayon, eto, dahil sobrang traffic at Friday, nag-aantay na lang kami na makausad dito. Nakalapag kami kanina, mga 4:30 na ng hapon kasi na-delay yung flight namin from Visayas. Ang dami nang nangyari, ang dami nang nagawa ni Secretary magmula kanina kasi aga rin nagsimula nung araw niya. Mga around 3 o'clock magkasama na kami. Ito, panoorin natin sa video na to yung mga activities ni Secretary Alcala kanina. 4:15 ng umaga na dumating si Secretary Alcala sa NAIA Terminal 2. At dahil naka-advance check-in na siya, dire-diretso na siya papasok sa boarding area. Tapos mga before 6 a.m., mga 5 minutes before 6 o'clock in the morning, dumating na siya sa Visayas, isang probinsya, para sa ilang proyekto ng Department of Agriculture. Dito ay sinalubong siya ng ilang local officials, katulad ni Mayor, at ilang dagdag na security personnel. Kahit puyat pa si Secretary from yesterday's agenda niya, marami siyang mga inasikaso rin kahapon. Lumipad siya dito, kahit 2 oras lang ang tulog niya. Alauna na kami umuwi kagabi galing galing sa umaga po. At dahil hindi pa talaga kumakain si Secretary, nag-stop over muna kami dito sa isang restaurant. Pero before 7 o'clock, back on the road na ulit kami papunta sa unang location. Unang pinuntahan ni Secretary itong Carabao Farm na ito. More than 100 na kalabaw pala ang nandito at pinagkukuhanan niyan ng dairy products ng nasabing probinsya. Pagkatapos niya, nilibot ng alkalde o ng mayor ng bayan si Secretary sa maraming rice paddies at ilang patubigan. Sa laki ng tubig mo, kung mag-hybridization ka, pag nag-hyna ka, ang 200 dito kaya ha? Dito nga ay nakita ni Secretary kung alin pa nga ba yung pwedeng maidagdag ng departamento sa sektor ng agrikultura ng bayan na to. Tapos naman ng ilang minutong paglilibot, ayan, dumating na si Secretary sa Farmers Day and Harvest Day celebration ng bayan. Siyempre, pinangunahan niya yung ribbon cutting ng itatayong trading center dito. Sinek din niya yung mga produktong gulay at nakipagkwentuhan na rin sa mga magsasakaroon. At dahil siya yung pangunahing panauhin ng event na ito, nagtalumpati siya. Bababaan po kayo ng taga-region, ipaliliwanag kung paano natin palalawakin ang ating taniman. Sana po mag-participate kayo at titingnan po namin kung paano kami makakatulong sa pagpapahiram ng mga makina, sa pagpapahiram ng mga kaalaman para mas maging maganda po ang harvest ng ating magsasaka. Siguro mga nagstay kami dito until past 10. Pero nagmadali na rin si Secretary kasi meron pa siyang isa pang importanteng pupuntahan dito rin sa bayan to. And dahil sobrang traffic, supposedly 3 yung meeting pa ni Secretary Alcala sa office niya. Yung isa doon, kinausap na lang yung over the phone dahil hindi na niya mapangakuan dahil hindi namin matansya yung oras ng dating namin. Yung 2, imi-meet pa niya. So, mula 3 a.m. nagsimula na yung araw ni Secretary. Hanggang ngayon, wala pa siya halos pahinga. So, balikan niyo kami mamaya kasi sasamahan pa natin siya sa mga huling agenda niya for this day. Cause it's a beautiful day. Susunod sa ito ang balita. Third Nuclear Congress na makakatulong sa mga scientists sa buong bansa. Isasagawa ng DOTC sa susunod na buwan. Philippine National Police nagpaalala sa publiko sa mga krimen na nangyayari tuwing holiday season.
Nagbabalik ang Ito ang Balita. Idaraos sa Pilipinas sa pangunguna ng Department of Science and Technology o DOST ang 3rd Nuclear Congress na dadaluhan ng mga international scientists ngayong Disyembre. Ito ang balita ni Grace Cassie. Kikilalanin at paiigtingin ng mga imbensyon ng mga Pilipinong scientists sa bansa sa isasagawang 3rd Nuclear Congress. Ito ay pangungunahan ng Department of Science and Technology at ng Philippine Nuclear Research Institute. Ayon kay PNRI Director Dr. Alumanda de la Rosa, mahalagang pag-usapan ang nuclear science and technology dahil pangunahing makakatulong ito sa sektor ng agrikultura. Isa sa mga imbensyong nagawa sa pamamagitan ng nasabing sistema ay ang tinatawag na Plant Growth Promoter. Ito ay ang nagpapalakas at nagpaparami sa mga agricultural products. Pinapatibay niya yung plant itself. And also para baga kung meron tayong immunization. Dito rin sa parang ginagawa ng Plant Growth Promoter, meron siyang ginagawa sa plant so that it will be immune, for example, to the Tungro virus. Ang 3rd Nuclear Congress ay isasagawa sa December 7 hanggang 9, 2015 sa Diamond Hotel, Manila. Kasama sa tatalakayin dito ay ang food and agriculture, health and medicine, industry, environment, nuclear safety, security, and safeguards. Dadalo rin dito ang mga international nuclear scientist experts. Yung mga congresses na ganito, it spurs up ideas among scientists or even the policy makers. Nagkakaroon ng idea, pwede ko palang gawin yung ganon. I-try ko nga. Sa mga nais makipag-ugnayan, maaaring tumawag sa PNC Project Management Team, telephone number 920-8786 o mag-email sa pnci@pnri.dost.gov.ph. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Nagpaalala na ang Philippine National Police o PNP sa publiko laban sa mga mananamantalang ginagawa ng mga masasamang loob tuwing holiday season kung saan dumadagsa ang mga tao sa mga mall at bus terminal. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Habang papalapit ang holiday season kung saan dumadagsa ang mga mamimili sa mga mall at ang magbabakasyon sa mga bus terminal, nagpaalala na ang Philippine National Police laban sa mga krimen at modus operandi ng mga masasamang loob na nananamantala sa sitwasyon. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, bagamat may mga pulis na nakabantay sa mga matataong lugar, kailangan pa rin ng dobleng pag-iingat upang hindi mabiktima ng mga masasamang loob. Marami sa atin mga magpapamilya pupunta sa mga restaurant, marami din tayong mga katabi na mga tao. Maging attentive lang tayo sa ating mga kasama doon para naman sigurado natin na ang mga gamit natin, especially, palaging may nagbabantay. Kabilang sa mga kriminal na aktibo tuwing holiday season ay ang laslas bag, laslas bulsa gang na kadalasang nangyayari sa mga matataong lugar. Sinabi ni Mayor, dapat maging alerto dahil may mga kasabwat ang mga ito na lilibangin ang isang tao upang makuha ang atensyon habang ang isang kasama ay nilalaslas na ang bulsa o bag ng biktima. Mayroong magnanakaw na miyembro ng best friend gang. Ang kawatan ay tatayo sa likuran ng isang tao na tumitingin ng produkto sa isang tindahan at kinukuha ang mga gamit na hinawakan ng biktima tulad halimbawa ng mga jewelries. At dahil na pagkamala magkaibigan ay sa biktima pababayaran ng tindera ang natangay na gamit. Mayroon ding salisigang na kadalasang nangyayari habang abala sa pamimili o pagkain ang biktima kaya't nakakaligtaan ang bag o mahalagang gamit na mabilis na kukunin ng suspect. Sinabi pa ni Mayor na hindi rin nawawala ang kawatan sa taxi kung saan sira ang lock ng pinto upang makasakay sa madilim na lugar ang mga miyembro ng Ipi Taxi Gang upang hold upin ang sakay nito. Hindi rin ligtas sa modus operandi ng mga masasamang loob ang pampasaherong bus dahil dito umaatake ang Sesto Gang. Nagsusuot ng uniformeng pangkonduktor at magtatanong ng ilan ho at dahil aakalaing konduktor ito ay agad na sasagot ang biktima na agad ding bibigyan ng juice at pipilitin itong pabayaran. Nagpaalala rin ang PNP na doblehin ang pag-iingat sa pag-withdraw ng pera sa mga ATM.
Ingatan ang PIN number at suriing mabuti ang keypad kung wala itong skimming device upang hindi mabiktima ng ATM fraud. Dagdag pa ni Mayor, magtataas ng alerto ang PNP sa nalalapit na holiday season at magtatalaga ng dagdag na tauhan sa mga matataong lugar tulad na lamang ng malls, bus terminal, airport, pantalan at sa mga pasyala na tiyak na dadagsain ng publiko. Merong mga pulis tayong i-deploy o magro-ronda dyan sa mga areas na yan just in case meron tayong mga kababayan na biktima is may mga nakalagay naman po tayo mga pulis doon na pwedeng pagsumbungan o kung sakali man may mga gwardiya naman at immediately isumbong natin sa kanila. Muli, tiniyak ng PNP na visible sila sa holiday season dahil bawal sa kanila ang magbakasyon. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Ipinamahagi na ng Department of Interior and Local Government o DILG sa La Union ang 40 bagong unit ng police patrol jeeps bilang bahagi ng mas pinaiting na police operations. Samantala sa Masbate naman ay bumaba ang bilang ng mga batang itinuturing na malnourished ngayong taon batay sa ulat ng Department of Social Welfare and Development. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Sa La Union, ipinamahagi na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga bagong unit ng police patrol jeeps. Pinangunahan ni DILG Secretary Melcinin Sarmiento ang turnover ceremony sa 40 police jeeps sa Camp Brigadier General Oscar Florendo sa San Fernando City. Ibibigay ang mga unit sa Police Provincial Office ng Ilocos Norte at La Union bilang bahagi ng mas pinaigting na Oplan Lambat-Sibat at pagpapanatili ng seguridad sa komunidad. Para po masod po at ma-reduce pa natin dahil sa Metro Manila, napakalaki po ng ibinaba ng krimen doon. More than 50% already dahil sa Lambat-Sibat. Sa Masbate, bumaba ang bilang ng mga batang malnourished o kulang sa nutrisyon at timbang sa Masbate City ngayong taon. Sa ulat ng City Social Welfare and Development Office, 59 na lamang ang naitalang malnourished na mga bata ngayong 2015 mula sa dating 318 noong 2014. Resulta ito ng feeding program sa 30 barangay sa lungsod bilang bahagi ng Millennium Goal Development Project kontra malnutrition. Bukod sa pagpakain sa mga bata, tinuturuan din ang kanilang mga magulang ng mga pagkain dapat ibigay sa mga bata gaya ng gulay, prutas sa halip ng mga chichirya at processed foods. At sa Cebu, nananatiling problema pa rin sa Mandawi City ang kakulangan sa silid-aralan sa kabila ng mga hakbang na ipinatutupad ng Department of Education. Ayon sa DepEd Mandawi, hanggang ngayon ay hindi pa rin naaabot ang target na 1:45 na classroom student ratio dahil sa school year na 2014 to 2015 ay 71 pa rin ang ratio ng mga estudyante sa isang classroom sa lungsod. Paliwanag ng DepEd, maaaring dahilan nito ang patuloy na pagdami ng populasyon ng mga bata, kaya kahit nagpapatayo ng mga dagdag na classroom ay hindi pa rin ito sumasapat. Tiniyak naman ng DepEd na patuloy na nila itong ginagawa ng paraan lalo't nalalapit na ang full implementation ng K-12 program sa 2016. Kasama ang provincial news team sa iba't ibang panig ng bansa. Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Dalawang 1,175 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. UNTV at Kamanggagawa Foundation, namahagi ng tulong sa ating mga kababayang naapektuhan ng sunog sa Dubai. Larawan ng Pinoy photographers tampok sa Fall Festival ng Yermouk Cultural Center sa Kuwait. Iba't ibang personalidad nagpaabot ng pagbati para sa ika-32 anibersaryo ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon.
pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kamusta ang weather natin ngayong weekend? Magandang gabi, Ton Reggie, sa ating mga kasangbahay ngayong weekend na wala tayong na-expect na mabubuo na LPA o bagyo na makaka-apekto sa ating bansa at patuloy na iiral naman yung amihan at maaaring sa ating weekend makaramdam tayo ng mas malamig na temperatura, Ton Reggie. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung northeast monsoon o amihan nakaka-apekto pa rin po dito sa may area ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang Cagayan Valley Region ay makakaranas po ng mahinang mga pagulan. Samantalang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, may mga pag-ambon din pong mararanasan at paminsan-minsan meron pong biglaang mga pagulan o thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong makitala ang temperaturang 32 degrees Celsius. Tuigara po 30, sa Baguio po sa 14 to 23 at dyan po sa may area ng Puerto Princesa sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Bahagyang maulap hanggang sa maulap din po ang papawarin sa may area ng Visayas at magkakaroon din po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong makita ng temperatura. Metro Cebu 30, Tacloban City hanggang 31 degrees Celsius. Ang Mindanao po, bahagyang maulap hanggang sa maulap din po ang papawarin dyan at magkakaroon po ng isolated thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City at Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong makitalang temperatura, habang dyan po sa may area ng Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 6:03 a.m. Atin naman pong sunset, 5:24 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo, studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, alamin natin ang lagay ng trapiko sa mga oras na ito mula sa EDSA Guadalupe. Itong balita ni Monokson live. Mon, mabigat pa rin ba ang daloy ng trapiko dyan sa EDSA? Magandang gabi, Atty. Reg. Napakabigat ng traffic lalo na sa mga uuwi papunta ng QC na mga galing dito sa Pasay. Tingnan natin kung kaano kabigat ang traffic dito sa may EDSA Orense. Dito kami ngayon sa may Guadalupe, Atty. Reg, at kung nakikita nyo ngayon ay moderate to heavy or heavy itong traffic dito po sa may area na ito. Itong traffic ay magmumula dyan pa lamang sa may Magallanes Interchange. Pagbaba nyo po dyan sa may area ng papunta ng Ayala at ng Buendia sa Makati. Heavy traffic po at halos hindi umuusad itong mga sasakyan. Malamang ito ay nasabay, ayon sa MMDA, nasabay din ng mga sales ngayon o yung mga tinatawag na mall sales ngayong Friday. Lalo na ang iba ay tumanggap na ng kanilang mga sweldo. At marami talaga ang ngayon ay nagpupunta sa mga mall. Pero ito ngayon na naging bunga niyan, mas marami mga sasakyan sa daan. Heavy traffic po tayo dyan pa lamang sa may Ayala at sa Buendia hanggang makarating dito sa may northbound ng Orense, Guadalupe. Iyang mabigat na traffic na yan, tuloy-tuloy yan dyan sa may Pioneer at dyan sa may area ng Mandaluyong sa may Shaw Boulevard. Itong Ortigas bahagyang luluwag pero moderate to heavy pa rin po ang daloy ng sasakyan hanggang makatawid kayo ng Ortigas flyover. Yung area po ng White Plains, napakabagal din ang usad ng sasakyan hanggang makarating sa may Cubao area, mabagal po ang flow ng traffic. Sa mga babaybay naman pa southbound lane, simula pa lamang dyan sa may Kamuning area, heavy traffic po tayo hanggang makarating sa may Cubao at hanggang dito po sa may area naman ng Campo Crame. Yung pong area Annapolis, going po ng Ortigas ay moderate to heavy din. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area naman ng SM Mega Mall. At dyan sa pagtawid nyo po ng Shaw, tuloy-tuloy sa may Pioneer at dito na sa may Orense, ganyan pong kabagal ang daloy ng mga sasakyan. Yung Makati area, particularly itong Makati Business District, napakadami rin po ang sasakyan ngayon at napakabigat din ang daloy ng traffic, lalo na po kung kayo ay papasok dyan sa may area na yan. Itong Magallanes Interchange, mabagal din po at dyan sa may area ng Malibay going po ng Taft sa Pasay, slow moving po ang lahat ng mga sasakyan sa oras na ito. Basically, mas maganda po sana, ang payo po natin itong mga malls ay iwasan natin, lalo na kung kayo ay mapadaan dyan dahil sigurado napakabagal po ng daloy ng mga sasakyan sa oras na ito. Hanggang mamayang alas 7, pinapatupad po ng MMDA number coding. Bawal po sa mga lansangan ng mga sasakyang may plate number tatapos sa 9 at 0. Pero sa Monday po ay wala po number coding dahil ito ay deklarado na holiday.
Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Monokson, mula sa EDSA Guadalupe. Naghain na ng Certificate of Candidacy o COC sa pagkapangulo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Victor Cusare. Pasado alas 11 ng umaga nang ihain sa COMELEC Law Department ang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Isang attorney, Salvador Medialdea, ang naghain ng COC ni Duterte. Kalakip ng COC ni Duterte ang Certificate of Nomination na nagpapatunay na ini-endorso siya ng PDP Laban bilang presidential candidate sa 2016 elections. Pirmado ang dokumento ni Engineer Salvador T., ang Vice President ng partido, at ni Duterte bilang tanda ng kanyang pagtanggap sa nominasyon. Ang chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption na si Martin Dino ang unang kandidato sa pagkapangulo ng PDP Laban, subalit nag-withdraw o iniatras nito ang kanyang kandidatura noong October 29 matapos mapabilang ang kanyang pangalan sa mga sinampahan ng COMELEC Law Department ng petition to declare as nuisance candidate. Ngunit sa statement of withdrawal ni Dino, sinabi nito na si Duterte ang kanyang magiging kapalit. Bago ang paghahain ng COC sa COMELEC sa Maynila, una nang nagtungo si Duterte sa COMELEC sa Davao City upang bawiin ang kanyang COC sa pagka-mayor. Ang kanyang anak na si Sara ang pinangalan ng substitute sa mayoralty position sa 2016 matapos umano nitong pumayag na muling sumabak sa politika. So when I withdraw, she substitute for me. So ngayong araw lang siya na-file ng susunod. She cannot file any COC kung wala pang bakante. Ayon kay Duterte, kasama sa kanyang platform of government ang pagsugpo sa korupsyon, pagpapababa sa krimen at pagsugpo sa iligal na droga, tax reform, paglipat sa federal form of government, pagbuo ng mga disaster-resilient communities at iba pa. Corruption has to stop. Criminality has to stop. Either makuha ko ang gusto ko or you perish. Magprangkahan na lang tayo. Anong ibig sabihin yan? Patayan yan. Yung mga drug lords, mahirapan kayong, you have to transfer. Go to somewhere else. Paghanap kayo ng bayan dito sa balat ng mundo na pwede kayong magkapera sa droga. Because if I make it, inshallah, tapos yan. Ngunit ayon sa Commission on Elections, hindi otomatikong tatanggapin ng poll body si Duterte bilang substitute candidate ng PDP Laban. Substitutions are elevated to the en-banc for approval. Una nang itinakda ng COMELEC ang deadline sa pagsusumite ng substitution sa December 10 at sa December 15 naman ang paglalabas ng official list of candidates. Samantala, hindi pa rin nare-resolba ng COMELEC First Division hanggang sa ngayon ang petition to declare as nuisance candidate laban kay Martin Dino, bagamat may motion na ang Law Department na binabawi na ito dahil sa pag-withdraw niya ng kandidatura. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Isang petisyon naman ang inihain sa COMELEC ng isang Ruben Castor na humihiling na ideklarang null and void ang Certificate of Candidacy ni Martin Dino. Paliwanag ng abogado nitong si Attorney Oliver Lozano, hindi dapat ikonsiderang balidong COC sa pagka-presidente ang isinumite ni Dino dahil ang tinatakbuhan nito ay pagka-alkalde ng Pasay City. Dagdag pa ni Lozano, kung papaboran ang kanilang petisyon, hindi maaaring maging substitute candidate ni Dino si Duterte. Yung pag-file ng COC ni Mr. Dino ay labag sa batas. Iniiwas namin si Mayor sa kapahamakan kasi kung itulak mo na i-adapt si Dino ay null and void din yung substitution. At sa ibang balita, namahagi ng tulong ang UNTV at Kamanggagawa Foundation Incorporated sa mga kababayan nating biktima ng sunog sa Dubai noong Lunes. Ito ang balita ni Bert Cerudo. Umabot na sa 329 ang bilang ng mga kababayan nating biktima ng sunog noong Lunes sa isang residential area dito sa Salah Al-Din, Deira, Dubai. Maliban sa mga Pilipino, apektado rin ang 40 pamilya ng mga Indian, Pakistani at Arab. Bandang alas 5:30 ng Lunes ng hapon nang nagsimula ang sunog sa isang residential building.
Wala namang nasawi o nasugatan sa sunog, ngunit karamihan sa ating mga kababayan ang walang naisalbang gamit mula sa kanilang nasunog na tahanan. Tinitingnang sanhi ng sunog ng mga otoridad ang sumabog na tangke ng LPG sa bandang itaas ng gusali. Sa ngayon ay pansamantalang naninirahan ang ating mga kababayan sa isang gusali na nirentahan ng may-ari ng nasunog na building. 3 buwan lamang ang binigay sa mga biktima ng sunog na mamalagi sa gusali. Inaasahang ito'y sapat na panahon upang sila makahanap ng permanenteng matutuluyan. Sa kasalukuyan ay umaasa ang ating mga kababayan sa mga donasyon at tulong mula sa mga individual at sa ilang Filipino organization dito sa Dubai. Bunsod nito, nagpaabot ng tulong ang UNTV katuwang ang Kamanggagawa Foundation sa ating mga kababayan na nasunugan. Namahagi ng pagkain, mga damit, tubig, mga kumot, lutuan, mga bottled water, mga canned goods at maging toiletries ang ating mga kasangbahay upang kahit papaano ay matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Laking pasalamat naman ng ating mga kababayan sa tulong na naipaabot ng istasyon sa kanila. Okay po kasi masyado bakit dahil sa mga kababayan na maraming tulong. Talagang umuulan po ang tulong na natatanggap natin. Sobrang saya po. Matibay na lang po yung kaluban namin para nabanan yung filtration. Pero dahil sa mga kababayan ng tulong, parang nagiging matibay po kami dahil sa kanya. Malalagpasan po namin itong pagsubok na po. Sa ngayon ay patuloy pa rin nananawagan ng konsulado sa ating mga kababayan na sana'y magtuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga biktima hanggang sa makarecover ang mga ito. Mula rito sa Dubai, Bert Cerudo, UNTV News Worldwide. Pansamantalang ipinasara ang White House matapos tumalon sa bakod nito ang isang lalaki na nakabalot ng American flag. Samantalang muling nabulabog ang syudad ng Brussels matapos may matagpo ang pinaghihinalaang anthrax ang isang mosque doon. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Belgium, pinaligiran ng mga fire crews at decontamination teams ang isang moske sa Brussels kahapon dahil sa natagpo ang puting pulbos na pinaghihinala ang anthrax. Maraming emergency vehicles kasama ang pulisya ang nasa labas ng Islamic and Cultural Center of Belgium na may 200 metro ang layo mula sa headquarters ng European Commission. Ayon sa spokeswoman ng fire service, nakatanggap sila ng tawag na may natagpo ang pulbos na umano'y anthrax. Wala pang inilalabas na kumpirmasyon ang mga otoridad kung ano talaga ang substance na natagpuan. Simula nang mangyari ang serye ng pag-atake sa Paris noong November 13, may mga naitalang banta sa mga mosque na ginagamit ng mga Muslim sa Belgium. Ilan sa mga pagbabanta ay nagmula sa isang grupo na tinatawag na Christian State. At sa Amerika, pansamantalang isinara ang White House matapos na tumalon sa bakod ang isang lalaki. Sinabi ng US Secret Service na kaagad namang naaresto ang lalaki na kinilalang si Joseph Caputo at nahaharap ngayon sa mga kasong kriminal. Ito ang ikatlong pagkakataon ngayong taon na may tumalon sa bakod ng White House. Nasa loob ng White House si US President Barack Obama habang nagdiriwang ng Thanksgiving Day nang mangyari ang insidente. Nakabalot pa umano ng American flag si Caputo nang tumalon ito sa bakod ng Presidential Mansion. Nasa heightened alert sa ngayon ng Amerika dahil sa terror attack sa Paris, bagamat una nang sinabi ni Obama na wala namang espesipikong banta sa Estados Unidos. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Pumayag si Brazilian President Dilma Rousseff na suspendihin ang visa requirements sa mga foreigner na manonood ng 2016 Olympic Games sa Rio de Janeiro. Ito ay sa kabila ng tumataas na tensyon sa seguridad bunsod ng Paris attacks. Ang mga foreigner na darating sa Brazil sa pagitan ng Hunyo at 18 ng Setyembre ay maaaring manatili sa bansa sa loob ng 70 araw na walang visa. Ayon sa Official Gazette ng Brazil, maraming diplomat sa Brasileia ang nagsasabi na nag-aalala ang mga Western government sa kaligtasan ng mga atleta at turista nito na manonood ng Olimpiada dahil sa maluwag na seguridad sa Brazil. Pinabulaanan naman ito ng Ministry of Justice at nagsabing matagal nang nakahanda ang Brazil sa anumang pangyayari sa panahon ng pagdaraos ng quadrennial meet.
Tinampok sa isang exhibit sa Kuwait ang mga larawang kuha ng ating mga kababayang OFW sa bansa. Ito ang balita ni Maylene Soriano. Mahigit 30 award-winning photos and images ang itinanghal ng mga sikat na OFW photographers na may iba't ibang tema gaya ng wedding, portrait, landscape, nature and animal photographies noong nakaraang ika-20 ng Nobyembre. Ito ay bilang prelude sa main event na LBX Photo Exhibit for a Cause sa susunod na buwan kasama ang Ilocana Women's Organization in Kuwait. Layon ng photo exhibit na may temang A Picture is Worth 1,000 Smiles na makatulong sa mga OFW cancer patient dito sa Kuwait. Right now we have 30 images, but on the main, maybe around 60 to 100 images. And the proceeds of this we will give to cancer patients with a partnership with the IWOC. Nag-join force po kami ng light vendors para po masuportahan po namin yung mga may cancer na ating kababayan dito. Kasi nag-visit po kami sa KCC, lalo na yung mga may cancer. Tunitulungan po namin sila sa abot ng aming makakaya. Ang IWOC at light vendors ay naniniwalang anumang halaga na malilikom nila sa exhibit na ito ay makakatulong sa ilang kababayan nating may cancer na nangangailangan ng financial at emotional support dito sa Kuwait. Hinihikayat ng mga grupong ito na sumuporta ang ating mga kababayan dito sa kanilang main photo for a cause exhibit. Mula rito sa Kuwait, Maylene Soriano, UNTV News Worldwide. Nagpaabot ng pagbati ang mga kilalang personalidad sa pagdiriwang ng ika-32 anibersaryo ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Ito ang balita ni Joan Nano. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the skies, then I know why. Oh, I Sa loob ng 32 taon ng kanyang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao, iba't ibang serbisyo publiko para sa ating mga kababayan ang naitaguyod sa pangunguna ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. 32 taon na walang sawang pagbibigay serbisyo sa kapwa-tao, lalong-lalo na sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ilan sa mga serbisyo publiko na binuo ni Kuya Daniel ang libreng sakay, klinik ni Kuya, iba't ibang medical mission, libreng mga gamot, at maging ang pagbibigay katuparan sa munting pangarap ng mahihirap nating mga kababayan. Dagdag pa rito ang Law Center ni Kuya na nagbibigay ng libreng konsultasyong legal at ang free scholarship program para sa mga batang walang kakayahang makapag-aral dahil sa pinansyal na pangangailangan. Sa pagnanais na makatulong sa kapwa, nailunsad rin ng kauna-unahang rescue program sa UNTV ang Tulong Muna Bago Balita na may layuning unahin ang pagsagip ng buhay bago ang pagbabalita. Ang kauna-unahang liga ng mga public servants kung saan nagkita-kita ang iba't ibang sangay ng pamahalaan sa iisang layunin na makatulong sa ilang foundation sa pamamagitan ng basketball, ang UNTV Cup. Ang mga programang ito ay ilan lamang sa iba't ibang serbisyo publiko na itinataguyod ni Kuya Daniel, katuwang si Brother Eli Soriano at ang Members Church of God International. At sa pagdiriwang ng kanyang ika-32 anibersaryo sa pagbibigay serbisyo sa Diyos at sa kapwa, iba't ibang personalidad ang nagpaabot ng pagbati para kay Kuya Daniel. Kuya Daniel, congratulations on celebrating 32 years of public service. Kailangan ka namin. Kuya Daniel, happy 32nd year of service to God in our community. Maligayang kaarawan. More power to you. Happy 32 years in public service kay Kuya Daniel Razon. Ipagpatuloy mo ang iyong paglilingkod sa Diyos at sa bayan gayang ng mga public services na iyong pinagsimulan sa UNTV. More power and God bless. Kay Kuya Daniel Razon, happy 32nd year in public service. Sana mas marami kayong matulungan at syempre, sana magpatuloy yung UNTV Cup Basketball. At lahat ng ating kasundaluhan ay bumabati po sa isang
taong buong buhay na nakilala sa pagiging number 1 sa public service. Malugod ko pong binabati si Kuya Daniel Rason sa ika-32 taon ng kanyang pagiging lingkod bayan. Tunay na biyaya ang paglilingkod ni Kuya Dan. Siya ang nagpasimula ng libreng sakay, tulong muna bago balita, rescue service, at ang tulong sa mga ulila at matatanda. Kitang-kita naman sa aksyon at sa gawa, hindi lamang sa salita. Ang malasakit at pakikipagkapwa-tao ni Kuya Daniel Rason. Sana'y ito ay maging gabay sa lahat ng iba pang mamamahayag sapagkat siya ay isang huwarang lingkod bayan. Happy birthday, happy birthday to last your whole life long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just happy birthday, just happy birthday. Just happy birthday. Happy At yan ang mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat at welcome back, Talia. At bago tayo magtapos ay nais naming batiin si Kuya Daniel Razon ng happy 32nd year in service to God and humanity. Unahin ko na, I would like to thank Kuya Daniel for making everything that our viewers seeing here possible, for making it possible for us to sit here and deliver the news every day. And at the same time, we would like to assure Kuya that we will continue to share in your vision of doing our best in giving more to those who have less in life. Ayan. Happy birthday, Kuya. Yan, ako naman. Happy birthday rin kay Kuya. And my personal greeting is that thank you for being not just only our boss, not just only our boss or our mentor, but also as a father to us here in UNTV. And we wish you all the best and all the love in the world. We love you, Kuya, and happy birthday. Ako rin ay nais mag-happy birthday kay Kuya Daniel Razon at maraming salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Alam mo na yan, Kuya. At syempre wish nating lahat para sa kanya ay good health in the coming years para syempre mas maipagpatuloy pa ni Kuya yung kanyang adhikain na makatulong sa iba at makapag-inspire pa ng ibang tao na tumulong rin sa kanyang kapwa. Once again, happy birthday, Kuya Daniel. And yes, Atty. Reg, happy 32 years, Kuya Daniel Razon. Of course, naging inspirasyon ka sa amin na maging tumulong sa kapwa, of course. At ayun, happy 32 years, Kuya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.